makabagong technology to, ang kanilang in-introduce sa atin. Once it is tested or up and running, ino-overcome niya yung signal ng mga cell sites. Kaya nakakapag-efficiently broadcast siya within his range. I think, nung nag-testing kami 100 meters, lahat ng cellphones na masagap niya will receive the same message. Isang malaking hamon para sa Department of Information, Communication and Technology at sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang pag-i-evolve ng mga scammer sa paggamit ng mga makabagong equipment. Ayon kay CICC Executive Director Undersecretary Alexander Ramos, mula sa malaking IMSI catcher o IMSI catcher na nakalagay sa sasakyan, maliit at portable na lamang na kayang ilagay sa backpack ang bitbit ng mga ito. Mayroon din itong bagong features kaya medyo mahirap na ma-detect. The last 2 months na nakikita natin ng mga messages natin sa ating cellphones, may kakaiba. Kasi iba yung, hindi natin matrace yung device ID. Unlike yung dati, yung IMEI na-detect natin. Pero the last 2 months, wala tayong na-detect. So we could assume that in the last quarter of last year, na-introduce sa market ito. Bukod sa natatrack ng MC Catcher ang mga cellular phone number ng mga malapit sa kanya, nakaka-intercept din ito ng messages na kaya ding i-edit bago dumating sa mga subscriber o cellphone users. Iba yung mga cell sites natin, no? Naka-network yan. Ito, sumisingit na ito in between. So yung cellphone mo, bago makarating sa cell site ng telco, ini-intercept na nila sa gitna at hinuhuli na nila yung mga numbers. So ang tawag nito, man in the middle attack. Kaugnay nito, pinaalalahanan ni Secretary Uy ang publiko na mag-ingat sa mga natatanggap na mensahe sa telepono, lalo na kapag mayroong ipinadalang link na kailangan buksan. So nagugulat kayo, bakit nakalagay doon Globe, Smart, dito. Hindi naman nanggaling doon. Kasi ito nga, na-imitate nila na sila yung kumpanya. O nakalagay doon yung bangko, pangalan ng bangko. Dati hindi ganun ka-sophisticated, numero lang lumalabas, hindi yung pangalan. So madali natin makita. Ngayon, itong mga bagong equipment, nalalagay na nila yung pangalan. Hindi rin aniya malalaman ng subscriber kung scam ang natanggap na message, maliban na lamang kung tatawag ito sa kumpanya at magbe-verify. Kaugnay nito, sinabi ng DICT na magpapakalat sila ng maraming tauhan sa mga matataong lugar sa buong bansa upang mag-obserba sa posibleng galaw ng mga scammer gamit ang makabagong IMSI catcher. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.